Mga kaistorya, panibagong kwento na naman ang ating share sa inyo tungkol sa isang lalaking hardinero na itago na lang natin sa pangalang Tiloy. Normal lang ba sa isang tao na nag-iisa sa buhay ay mga aso at pusa lang ang araw-araw na kasama nito? Ipaano kung hindi normal na mga nilalang ang mga kasama nito sa bahay? Sa isang bahay na puno ng sekreto, ano kaya ang gagawin mo kung ikaw mismo ang nakadiskubre nito? Marso, taong 1991. Itago niyo na lang ako sa pangalang Tiloy. 82 taong gulang na sa kasalukuyan. Dati akong hardinero. Bata pa lang kasi ay mahilig na ako sa mga halaman. Bukod kasi sa pagsasaka, ang pangunahing hanap buhay sa amin sa probinsya noon, mahilig din na aking ina sa iba't ibang klase ng mga halaman. Katunayan nga nagtatrabaho si nanay sa isang malaking bahay malapit sa paanan ng bundok. Siya ang tagapangalaga ng mga halaman ng matandang may-ari ng bahay. Sabi ni nanay, dati raw na doktora ang matanda. Ngunit nagretiro na raw ito at piniling magmukmuk na lang sa bahay kasama ang alaga nitong mga aso. Sabi sa bali-balita, may pasyente raw itong namatay sa panganganak. Sinisi raw nito ang sarili sa nangyari at yun ang nagtulak dito upang tuluyan ng magretero. 30 anyos na ako nang pumalit ako kay nanay bilang hardinero sa malaking bahay na yun. May kahinaan na rin kasi siya at minsan hindi na nagagawa ng maayos ang trabaho. Mahirap talagang makahanap ng maayos na trabaho. Yun bang may malaking sweldo? Ngunit dahil pare-pareho kaming magkakapatid na biktima ng kahirapan, wala kaming mapagpipilian kundi ang maghanap ng trabahong babagay sa amin, sa kabila ng kakulangan sa pag-aaral. Ayusin mo ang pagdidilig sa mga halamang yan, Tiloy. Mahal ang bawat isa ng mga halamang nakatanim dito sa bakuran ko. Kapag may isang namatay, ikakaltas ko sa sweldo mo, maliwanag. Masungit na sabi ng matanda sa akin habang nakapamaywang sa may pintuan. Unang araw ko pa lang nun bilang hardinero. Maliwanag ho, doktora. Doktora ang tawag sa kanya ni nanay, kaya sa ganoong pangalan ko na rin siya nakilala. Bago ako magsimula sa trabahong iyon, mahigpit akong pinagbawalan ni nanay na pumasok sa loob ng bahay. Hindi raw kasi roon pinapapasok ni doktora ang mga trabahante nito, lalo na kung gabi. Sabi ko naman, hindi yun magiging problema sa akin, lalo na tuwing umaga at hapon lang naman ang trabaho ko. Sa lawak ng bakuran ng matanda, may isang budiga roon kung saan nakatabi ang mga gamit na kakailanganin ko sa mga halaman, kaya hindi ko na kailangan pang pumasok sa bahay. Sa sungit din kasi ni doktora, baka murahin pa ako. Sa ilang linggong pananatili ko roon, isa lang ang napansin ko. Bukod sa hindi talaga umalis ng bahay si doktora, palaging nasa loob ng bahay ang mga asong alaga niya. Sabi ni nanay, hindi raw ordinaryong aso ang mga alaga nito, kundi 3 malalaking aso na mukhang manglalapan ng tao. Tiyak na kapag nag-aaway ang mga iyon, ay magkakabasag-basag ang mga gamit sa loob ng bahay. Nay, nakita niyo na ho bang lumabas ng bahay si doktora kasama ang mga alaga niya? Usisa ko kay nanay sa isang umaga. Kakauwi ko lang nun galing kina doktora. Yung 3 giganting aso niya? Nako, isang bisis ko palang nakita ang mga yun.
Palagi kasing kabuntot ni doktora sa loob ng bahay. Para bang iisa lang ang isip nila. Kapag sumunod ang isa, susunod na rin ang lahat kay doktora. Iwan ko ba anak? Pero parang kakaiba ang pakiramdam ko sa mga asong yun. Kunot noo kong nilingon si nanay. Nabala na sa pagbabalat ng sibuyas at bawang para sa lulutong ulam. Paano hong iba? Basta mahirap ipaliwanag anak. Basta mag-ingat ka na lang doon ha. At huwag na huwag kang susuway sa mga ipinagbabawal ni doktora. Tiyak na hindi yun magdadalawang isip na tanggalin ka sa trabaho. Tumango-tango na lang ako sa sinabi ni nanay kahit ang totoo. Hindi pa rin ako noon mapakali habang iniisip ko kung anong mayroon sa mga asong iyon. Kinabukasan bandang hapon, inagahan ko ang pagpunta sa bahay ni doktora. Hindi para magdilig ng mga halaman, kundi para makita ang mga asong sinasabi ni nanay. Alam kong bawal pumasok sa bahay ng matanda, pero saktong pag-iikot ko sa likuran, naabutan kong nakabukas ang pinto sa may kusina. Kaagad akong nagtakip ng ilong dahil yung amoy na umalingasaw ay galing sa isang malansang amoy mula roon sa kusina. Hindi ko na inalintana ang malansang amoy na nanunuot sa aking ilong at mas nananaig ang dahilan kung bakit ako pumunta roon. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto sa kusina. Ngunit bago pa man ako muling makahakbang, para na akong itinulo sa kinatatayuan ko nang dumako ang aking tingin sa may lababo. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita ko ang mga bitukang nakalawit doon. Sa ibabaw naman ng lababo, may mga pira-pirasong karne na nababalutan ng sariwang dugo. Kaya pala sobrang langsa. Muntik na akong mapasigaw nang biglang sumulpot ang mga aso mula sa likod ng pinto. Napaatras ako nang tumambad sa akin ang tatlong malalaki at itim na asong tinutukoy ni nanay. Nanlilisik ang mga mapupulang mata ng mga ito sa akin. Nang bumaba ang tingin ko sa may paa ng aso, may nakasingit pang mga hibla ng karne doon at namumula pa dahil sa dugo. Mabilis kong hinila pasara ang pinto at patakbong tinungo ang hardin. Malakas ang kabog ng aking dibdib habang hinahagilap ang hose na gagamitin sa pagdidilig. Laking pasasalamat ko nang hindi lumabas si doktora para pagalitan ako. Siguro'y abala sa loob ang matanda, kaya hindi kaagad napansin ang pag-iingay ng mga aso. Oh, bakit ganyan ang tsura mo anak? Para kang nakakita ng multo. Punaan ni nanay na makauwi ako sa bahay. Ngunit hindi ko muna siya pinansin. Dumiretso ako sa may altar at taimtim na nanalangin bago pumihit patungong kusina para uminom ng tubig. Tiloy, napagalitan ka ba ni doktora? Tanong ni nanay na sinundan na ako hanggang kusina. Umiling ako. Hindi po, nay. Yung mga aso ni doktora, nakita ko kanina. Bumakas ang matinding pagkagulat sa mukha ni nanay nang dahil sa sinabi ko. Ano? Pumasok ka sa bahay ni doktora? Diyos ko naman anak. Nay, alam kong nakita niyo rin kung ano ang nakita ko. Bakit hindi niyo sinabi sa akin noon? Nung nagtanong ako. Maaring aswang ang nakatira sa bahay na yun. Yung kakaibang pakiramdam mo sa mga aso ni doktora, parehong-pareho sa akin. Nay, kitang-kita mismo ng dalawa kong mata. Biglang namutla si nanay at tila nahapong umupo sa silyang malapit sa kanya. Hinawakan niya ang kamay kong nakapatong sa mesa
Nanginginig pa rin iyon. Hindi tayo nakakasiguro, anak. Isa pa, kung totoo mang aswang ang nakatira roon, walang naniniwala sa atin. Mayaman si Doktora. At marami siyang kakilala rito, lalo na sa pulisya. Mahaba pa ang naging pagtatalo namin ni nanay tungkol sa nakita ko ng araw na yun. Ngunit sa huli, napilitan akong itikom na lang ang aking bibig at pumayag na lang sa pakiusap ni nanay. Huwag daw akong gagawa ng hakbang na maaari kong ikapahamak. Ngunit dala na rin ng takot. Nanigurado na ako kinabukasan. Bago ako magtungo sa bahay ni Doktora, hinanap ko sa baol na nakatago sa tukador ang panguntrang ginawa noon ni Lula Sina. Isa iyong tinahing tela na may lamang medalyon na gawa sa bahay na bato. Kumplito raw ang ritual na isinagawa niya sa medalyong iyon. At hindi raw mawawala ang bisa nun bilang panguntra sa aswang kahit gaano katagal na ang panahong lumipas. Ikinuwintas ko iyon at itinago sa suot kong kamiseta. Hindi ko rin kinalimutan ng mga butil ng bawang at asin na inilagay ko sa isang maliit na supot. Pagkakasyahin ko na lang ang mga iyon sa paggagamitan ko ng hapong yun. Habang naglalakad ako patungo sa bahay ni Doktora, nakaagaw pansin sa akin ang umpukan ng mga tindera sa talipapa. Nawawala raw ang asawa ni Julio mula pa ng isang araw. Ang masama pa, nagdadalawang tao raw si Laura. Sabi nung babaeng medyo may katabaan habang bumibida sa kwentuhan. Ay, ganyan din ang nangyari sa asawa ni Kiko. Bumili lang daw ng kape kagabi pero hindi na nakabalik. Lalo tuloy lumalakas ang hinala ng taga rito na may aswang na gumagala raw tuwing gabi. Sabi naman ng isang may katandaang ginang. Kung ibang pagkakataon lang siguro, iisipin kong gawa-gawa lang nila ang kwentong yun para manakot. Pero dahil sa hinala namin ni nanay, posibleng totoo ang sinasabi ng mga ito. At baka may kinalaman doon si Doktora at ang mga asong alaga niya. Lumangit-ngit ang bakal na gate sa bahay ni Doktora nang pumasok ako roon para simulan ang aking trabaho. May sarili kasi akong susi, kaya hindi ko na kailangan panghintayin na pagbuksan ako ni Doktora. Tiyak na malabong mangyayari yun. Kung totoo ngang aswang si Doktora at ang mga alaga nitong aso, hindi talaga tatagal ang mga ito sa ilalim ng sikat ng araw. Nang matapos kong diligan ang mga lamang nasa paso, sinimulan ko nang bawasan ang lumalagong halaman na malapit sa likuran ng bahay. Nang malapit na ako sa kusina, pasimple kong kinuha sa aking bulsa ang dinala kong bawang at asin. Binutasan ko ng maliit ang supot ng asin at itinaktak iyon paikot sa may pinto ng kusina ni Doktora. Kagaya ng nabutang ko kahapon, nakaawang ang pinto roon na para bang sinadya iyon para imbitahan akong pumasok. Siyempre, sino ba naman ang si Raulong kakagat sa padibong na iyon kung alam mo namang may kapamakang naghihintay sa'yo sa loob? Hindi ako lumapit sa pintuan. Nang matapos kong ibudbod ang mga asin, umikot naman ako sa may harapan ng bahay para lagyan at budburan din ng asin ang bukana ng pintuan. Aalis na ho ako, Doktora! Sigaw ko mula sa labas. Isinirado ko ang gate at malalaki ang hakbang na lumayo. Ngunit ng mga oras na yun, hindi muna ako dumiretso sa bahay. Tumambay muna ako sa pinakamalapit na tindahan kung saan tanaw ko ang labas ng bahay ni Doktora. Hinintay kong kumalat ang dilim bago ako nagpasyang bumalik doon. Luminga-linga ako sa paligid
para masigurong walang makakakita sa akin doon. Para akong magnanakaw, nadahan-dahang isinuksok ang susi sa gate. Halos buhatin ko na iyon para hindi lumikha ng ingay. Pinili kong magtago sa malalaking halaman sardin habang ang mga mata ko'y nakatutok sa pintuan sa harap ng bahay. Hinihintay ko na may lumabas mula roon. Hindi naman ako nabigo. Ilang sandali pa ang lumipas at mula sa malaking pinto ng bahay, tumambad ang malalaking aso ni Doktora. Mukhang tama nga ang hinala namin ni Nanay. Sa gabi lamang lumalabas ang mga ito dahil iyon ang oras nila para maghanap ng panibagong mabibiktima. Ngunit ang ipinagtataka ko, hindi lang 3 ang mga asong nakita ko, kundi 4. Kumislap sa dilim ang namumula at nanlilisik nilang mga mata. Napangisi ako nang huminto sila sa bukana ng pintuan. Nawari ba'y may pumipigil sa kanilang makalabas doon. Doon na ako naglakas loob na lumabas mula sa pinagtatagawang ko. Doktora! Sigaw ko kahit nakabadong-kabado ako noon. Umangil ang malalaking aso na noon ay kaharap ko na. Hindi sila makalapit sa akin dahil sa asin ay binudbud ko kanina. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang mga dinikdik na bawang at isa-isang ibinato sa loob ng bahay ni Doktora. Kinalibutan ako nang biglang umalulong ang mga aso. Kasunod noon ay ang pag-angil ng mga ito. Nanimoy galit na galit. Lalong lumakas ang loob ko ng mga oras na yun nang makita kong tila maamong hayop na umatras ang malalaking asong iyon. Nang ilabas ko ang medalyong galing kay Lola Sina. Alam kong hindi kayo pangkaraniwang aso lang. Lubayan ninyo ang mga tao rito. Sigaw ko habang hawak ang medalyong nakasabit sa aking leeg. Tiloy! Anak! Napalingon ako kay Nanay na biglang dumating ng gabing iyon. Bit-bit nito sa kaliwang kamay ang isang gasera at sa kabila na may rosaryong ginagamit namin tuwing nagdarasal sa bahay. Tila nakahanap ng pagkakataon ang mababangis na hayop sa aking harapan sa pagdating ni Nanay. Hindi ko inaasahan ang pagtalo ng mga ito mula sa pintuan. Dinamba ako nung isa at tumulo ang laway nito sa aking balikat. Ngunit kaagad din itong bumitaw. Nanimoy napapaso nang matagpuan ang aking kwintas. Kaagad akong tumayo nang marinig ko ang sigaw ng aking ina. Nang mga oras na iyon, ay nakahandusay na siya sa bukana ng gate at wala nang malay. Sa awa ng Diyos, ligtas naman ang nanay ko ng gabing iyon. Nawalan lang daw siya ng malay, dala ng matinding takot. Dahil sa nangyari, mas lalo lang namin nakumpirma ang hinalang aswang na nakatira sa bahay na matagal nang pinagtatrabahuan ni Nanay. Simula ng araw na yun, wala na kaming naging balita kung saan napadpad si Doktora. Basta isa lang ang nititiyak namin noon. Kung nasaan man ito'y, siguradong doon naman ito magkakalat ng lagim. Hindi namin inilihim sa mga kabarangay ang natuklasan namin ni Nanay. Noong una, marami ang hindi naniniwala. Ngunit nang pasukin nila ang mismong bahay ni Doktora, natagpuan nila ang mga nabubulok na karne sa loob ng bahay nito. Gayon din ang mga pira-pirasong damit ng nakaraang biktima. Nagdulot man ng takot sa amin ang nangyari. Ipinagpasalamat na lang namin na hindi kami pinabayaan ng Diyos. Sa ngayon, nag-aalaga na lang ako ng aking mga apo habang ang mga anak ko ay nagtatrabaho sa ibang bansa. At ang karanasan namin ng aking yumaong ina ay bahagi na lamang ng kwentong ibinahagi ko ngayon.